course, given a chance ng paglaro nito, maglalaro ulit ako eh. Oo, diba? Ganun Kasi yun eh. mahal natin basketball eh. At this moment, biglang sabihin, oh, Bo, coach mo yung rain or shine. Paano mo ha-handle? Bigla, di ba? Hindi, gusto ko manager ako. Yun ang pinakamaganda sitwasyon. Ito, magiging coach to, magiging isang respetado. Mautak maglaro eh. Mautak Okay, maglaro. pag hindi ako nirespeto, ayaw ko suntukan. Anong mas stressful para sa'yo? Coaching. Hindi ka muna, hindi pa tapos. Hindi pa ba? Ay, di ba yun? Mamaya na yun. Hindi ba tanong? Ang bilis. Ang bilis, hindi pa tapos. Sure ball sa basketball? Imposible yan. Pero sure ball sa kwentuhan, dito meron yan. Opinyon, intriga, kontrobersya, siguradong magkakainitan sa usapan. Walang personalan, kwentuhang sure ball lang. Kasama si Fo Belga and Francis Ochoa. Dito lang sa Sure Ball. Kwento ng players, kwento ng fans. Mga kwento ng basketball na hindi mo napapakinggan saan-saan. Walang personalan, sure ball lang yan. Ako si Francis Ochoa. Kasama ko syempre, the man of the hour. Big Bo Belga. Ayun na nga, magandang lalaki tayo parehas. Pero mas magandang lalaki ang guest natin. Yun, di hama. Matik yan. Mati yan. Ang Teniente, Teniente. General. Sa dami na ng rango nito, lito-lito na rin yun. Oo eh. Di ba? Ilang beses na promote Siyempre, eh. oo. Kaibigan natin to. Dati Teniente, General. Ngayon naman, head coach na. Head coach. Ng Magnolia. Yan. Chicken Templados. Let's welcome L.A. Tenorio. Luis Alfred Tenorio. Yun. Kompletong-kompleto. Yeah. Wala kang ano. So, musta? Okay naman. Konting sa'yo? Buhay mo. Una muna, bati muna ako. Maraming salamat na tinimbitan niyo ako dito. Siyempre, hindi naman makakaayaw dito sa... Mahirap umayaw eh. Mahirap umayaw dyan. Delikado. Oo. Delikado. Hindi na safe na siya kasi head coach na siya ngayon. Hindi naman na naglalaro yan eh. Para tayo nasa Alaska dito. Lamig, no? Sobrang lamig. Pero thank you for having me. Yun. Dito, diretso tayo sa kwentuhan natin. Maganda kwentuhan natin. Oo naman. Speaking of longevity sa basketball and yun nga, syempre, from a player, ngayon head coach na ngayon, kakausapin natin siya kung paano yung transition na ginawa niya. Kasi yun yung pinakamatik, di ba? Oo. Ng mga players. Usually, after your career, doon mo tinitignan eh. Yun yung track mo. Either coaching, di ba? Yun number one. So, Usually sa guards. Oh, yeah. Also. Usually sa guards. Usually Tingnan sa natin guards. yan, di ba? So, yan. Kwentuhan natin kay Coach L.A. Mhm. Kumusta yung naging adjustment sa yun muna, yung sa coaching muna? Siguro hindi tama yung tanong na naging adjustment kasi hanggang ngayon nag-a-adjust pa ako. Tuloy pa rin, ha? Tuloy pa rin. Katulad last time yung unang conference ko. Naglaro pa ako eh. Kasi syempre Playing coach. nandun pa rin yung kagustuhan ko na makapaglaro eh. Mahirap din kasi iwan yung paglalaro eh. Ang basketball, lalo na kung matagal ka talaga naglalaro. I think yun isa sa mga biggest adjustment na mentally, na kailangan ko talagang mailagay sa isip ko na kailangan kong tanggapin na coach na talaga ako. Alam mo yun? Kasi ang hirap kasi nung gusto ko pa maglaro, tapos hindi ka makakapag-focus sa isa eh. Isa lang. Depende Diba? dalawa. Alam mo naman, pagka basketball player, kailangan mo talaga focus ka before the game. Nung nasubukan ko yung playing coach, ang hirap pala. Hirap, ha? Si Jaworski ka nga, brad. Jaworski na eh. Jaworski na yun Okay coach sa gawa. Ibang level eh, no? Mahirap pa, hindi madali. Sa practice, sasabay ka, tapos nagtuturo ka. Mahirap. Mahirap mag-juggle ba ng ganun. So, I think the biggest adjustment right now is the acceptance of the fact that talagang kailangan mag-focus na lang ako sa coaching. But of course, given a chance ng paglaro nito, maglalaro ulit ako eh. Oo, diba? Kasi mahal natin basketball eh. Kasi more than half your life, yun yung naging gising ka maaga, diba? Hindi kung gusto mo maglaro, punta ka Rain or Shine. Baka may coach Welcome to Maria. 8 minutes ako. Coaching yan. Mga 8 minutes ako dyan. Hindi mo may coaching na. Mga 8 minutes eh. So, yun. Mabait pa naman si coaching sa mga veterano. Oo naman. Diba? Kung respetado niya yung mga veterano. Oo, malaki siya magrespeto. Hindi, nagpunta na tayo sa adjustment dyan sa Doon naman tayo sa yung playing niya eh. Yung Ikaw yung longevity. pinakamarami.
Aside, Iron Man. aside kay Baroka ngayon, Oo, diba? pwede niyang putulin eh. Baka next Babaguhin game, niya one time. baka next Pag game naka putulin ko na. pag sa 743, ganyan, 743 straight na. Oo, Bangko magdiyan muna. ka muna, Mark. Pwede maputol yung ano ko. Matik na yun. Hindi, Next. ano yung ano mo, Brad? Ano yung sikreto? Sekreto. Kasi, Ah, like, hindi imposible masuspend dito, hindi mareklamador to. Oo. Injury din, di ba? Ang Oo. tagal eh. kasi unang-una naman, yung klasikong paano naman ako maglaro, larong matanda ako eh. Hindi ako, alam mo naman yan. Hindi explosive Hindi to ako eh. explosive. Umiiwas nga ako sa screen. Umiiwas ako sa screen ito. Mamaya, maputol eh. Diba? Wala namang, tingin ko wala namang sekreto doon sa ginagawa ko. Katulad nga na sinabi ko dati doon sa mga past interviews ko. Meron pa siguro may mga players pa na sobrang mas disiplinado sa akin in regards with the preparation, Talaga? kung paano sila magpa-kondisyon. Mhm. Diba? Ako, nung naglalaro ko, normal na tao ko, lumalabas ako. Diba? Alam ni Boyan pag nasa national team kami. Diba? Hindi mo mong binubulgar yung sikreto natin, Brad. Ibig sabihin, lumalabas tayo para kumain. Yeah. Yun. Masama sa kumain. Lagi tayo nasa hotel, masama yun. Siguro na timingan ko na yung tamang timpla ng laro ko. Kumbaga, parang pinapakinggan ko lang yung katawan ko. Kung hanggang saan lang ako, doon ako. Kung hindi ko naman kailangan tumalon, bakit pa ako tatalon? Tama. Diba? Kung hindi ko naman kailangan makipagsabayan, bakit ko kailangan makipagsabayan talaga sa malalakas na katawan? Yung mga ganun ba? Mas ginamit ko yung utak ko kaysa sa katawan ko. Siguro yun yung yun yung naging malaking factor din. No? Hindi ko pinipilit ang isang bagay na alam ko naman na hindi ko kaya. Diba? So, as long as nagiging effective ako, okay ako. Ayun, Baga. mula pagkabata, usually kasi yung mga ganung klaseng pag-iisip, pag nag-mature ka na pag veterano ka na, di ba? Ako sa tingin ko sa amin ito, realize mo na agad din na Mga ganun. hindi kami athletic. Oo, Hanggang dito lang talaga Hanggang dito lang kami. ganun lang. May oo. ganun na talaga Hindi mo kailangan ipilit. Correct. Oo, hindi mo kailangan dagdagan yung hindi mo naman nakaya. Kasi the more na mas mahihirapan ka eh. May kasabihan niya, pag sobra, masama. No. Diba? Dapat tamang timpla lang talaga. Tamang timpla. Diba? So, yun yung sa tingin ko nagawa ko all throughout my career. At saka siguro, yun nga, siyempre, may pagkaalaga rin naman ako sa katawan. Hindi naman ako yung pabaya. May nag-i-invest din ako sa personal trainer ko. Tapos may nag-i-invest ako sa mga recovery na mga gamit at saka kung saan ako nagpupunta, kung saan may mga recovery, ganun. Stretching, may nagpapa-stretch pa ako sa labas. Mga ganun ba? Nag-invest Sarili din mo talaga. yan. ako. Sarili ko On na yun. your own, On my own na yun. Galing sa sariling bulsa ko na yung bayad doon. So, nag-invest na rin ako. Parang may pinaparinggan mo yata yung mga Oo, mag-invest sila. Oo, Ganun tama talaga. naman yun. Dapat talaga kasama yun. Which Kasama is yun. Di ba, Nay? investment sa sarili. Yun din Yeah. ang kailangan for you to stay longer sa PBA, professional oo. level. Lalo sa PBA. Correct. Ito swerte nga nito. Bili mo, inabot pa nito yung talagang pisikalan ng laro ng PBA. Hindi lang physical, talagang yan, diba? sina Topek, sina Nag-survive Jimwell, ka. Torrio, Oo. Joseph. Aayaw sila dyan talaga. Yung mga ngayon. Diyos ko po. Oo. Yung mga welcoming sa akin ng mga yan. Diyos ko. may makakalimutan. welcome to the PBA moment Meron, ka ba? yung mga ginagawa ni Bo ngayon. Ganun. Uy! Beep, beep! Wala tayong ganun. Ganun Hindi, talaga. actually, ganun before. Ganun talaga. Before you enter the league, there's always like that. Na Paparamdam talaga sa'yo. paparamdam niya sa'yo na, ay, bata, welcome ka muna. Ay, ganun ba? Bata, respeto ka muna. Oo, Masyadong ganun. oo. Ganun. May ganun. Parang kumbaga, ang galing nito stop bullying nga natin. Ganun ba? Ang bilis nito patiding ko nga. One time lang. One time lang. Oo. Maraming gawa sa akin nun. Lambing lang naman daw. Oo. Lambingan Oo, lang yun. inabot niya yun Tapos, bro mo 744. Tapos, naglaro pa to ng national team. Sama Diba? kami sa national Ilang beses team. pa, ilang taon pa. Tsaka biyay-biyay natin nun. Oo, Nakapagod. kumbaga Tapos maano ensayo din. ng madaling araw. Ganun. Oo. Iba yung time zone. Iba ang time zone. So, ano rin din talaga, timing, yung alaga rin sa katawan. Siyempre, malaking factor yung alaga sa katawan. Diba? Yung sa tingin ko naging dahilan din. No? Pero wala naman sekreto kasi lahat naman, pag basketball player ka, automatic alam mong alaga ang katawan mo eh. Kasi kung Yun ang hindi, puhunan Oo, yun ang puhunan namin. Pero ikaw, kailan mo na-realize yun na
hindi ako ganun ka-athletic, kailangan idaan. College So, pa lang ako. Talaga? Sa Ateneo pa lang ako, alam ko na eh. Na Sino ba wala mga akong- ka-match up mo doon nung... Sina Mike Cortez, Cardona, Puro mga mga nagliliparan Yan na. naman. Cyrus Baguio, Ayun. yan, mga yan, sa UST yan, mga nakasabay ko yung mga yan. Yan, UST, diba? Go State, yan. So, yun ang mga nakasabay ko, tapos hanggang sa nag-PBA, tapos yun yan, nakaubutan ko pa sina Topek, si Jimwell, si Coach Johnny Barriento, si Olsen, naabutan ko yung mga yan, mga Roger Yap, mga Ako, Roger Yap din. mga Matitigas. matitigas na salbahe. Tapos mababantay nito si Winnie Arboleda. Winnie Arboleda, Winnie yun. Arboleda. Sa pa yun. Oo, napakabait din nun. Napakabait nun sa Si akin. kuya natin yan. Oo, Kuya natin. kuya. yan. Pero, Kuya Winnie. Pero, siyempre, pag kasi umurong ka sa kanila, hindi ka nila titigilan eh. Oo. tama. Kailangan medyo Lalaban papakita ka din. mo. Umalag ka rin. Oo. Yun, So, tumigil naman din. Siguro mga after 2 years, 3 years, tumigil naman. Nanawa na rin sila. Nanawa na sabi ko, nanawa din kayo. sa tingin mo ba, yun, si Bo kasi gusto nito rin mag-coach after yung career niya, no? Pero sinasabi nila yung mga pinaka-effective daw, yung natural na transition from player to coach, yung mga point guard. Bakit ganun? Bakit nagiging ganun yung Well, una sa lahat, hindi naman din lahat. No? Hindi naman lahat na naging gwardiya na naging successful na naging coach. No? Sa tingin ko kasi yung gwardiya, kasi kami kami ang kailangan una makaalam ng play, tsaka lahat ng rules. Tsaka Tsaka sila yung nagpa-facilitate eh. kami talaga nagpa-facilitate. talaga. Dapat alam namin kung saan ang posisyon, kung anong gusto ng coach sa, kumbaga, kami ng extension kami ng coach sa, so kaming mga nagsasabi sa mga bigs kung saan sila puposisyon, yung mga ganon. So siguro kaya naturally nagiging coach talaga yung mga gwardiya dahil doon. No, lalo na ako. Siguro my whole career iba-ibang coach na ako sa Ateneo pa lang. 5 years ako doon, 4 na coach ko. Pagdating ko sa PBA, kada conference, nagpapalit kami ng coach. So, may iba-iba akong sistema na natututunan. Di kukuha ka lang ng kuha. Diba? Bullet Ganun ka lang. So, ganun talaga. So, tingin ko kaya nagiging natural na nagiging coach yung mga point guard na sina Coach Olsen, si Coach Johnny, nag-coach for a meantime. Ronnie Magsanok, nag-coach din ng Beda. Diba? Si Coach Boyet, Fernandez. Coach Leo. Coach Leo. Coach Leo siya. tama, Point tama, guard yan. tama. No. So, ewan ko si Coach Cheng. Kung nag-basketball si Coach Cheng. So, At Basketball Basketball sa yun, UP. no? Sa Oo, UP. UP. Sa UP. Nag-UP Sa din UP. yun. diba? Point guard din. at saka actually, ang mga nagiging successful na coach yung mga hindi nagagamit. Sila magaling magbasa eh. Correct. Kasi, Sila nasa Bugin labas sila nanonood eh. Nakikita nila Yun nga gusto ko tanungin sa iyo kasi maraming sinasabi na pag magaling daw na player, nahihirapan pag transition sa coach. mahirapan. Kasi Kasi sa tingin ko yung expectations lang eh. Pag yun. i-compare mo ang sarili mo dun sa Exactly. Diba? mahihirapan ka talaga. Pero pag like ibinase mo lang siya sa regular person as a player also, mas magiging madali for you. Lalo dito, ang galing nito eh. Yun ang nagiging challenge sa akin yun, honestly. Na I am assuming na yung mga players ko, naiintindihan ko anong sinasabi ko. Nakain Kasi gawin mo parehas dati. mo. Kayang Oo, ginagawa. oo, Actually, oo. honestly, yun yung mali ko as a coach ngayon. Siyempre, katulad nga ng sinabi ni Boy, that's part of learning, di ba? On my side as a coach right now, na hindi mo talaga pwedeng ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Lalo na kung magko-coach si Bo, hindi niya pwedeng kumpara yung isang malambot na big guy na meron siya sa kanya. Kasi, kung ako niyan, binigyan ko na yan eh. oo eh. Hindi ako, kukunin ko naman lahat na matigas eh. No. Diba? Pag-coach ka na. Oo. So, Malambot ka, uwi ka. Dito tayo sa matigas. mahirap. Pero that's really the challenge. Yun yung adjustment po pa Sobra. ngayon. Isa pa yung pa adjustment yun. mo. Tama. Nakuha ni Bo yung word. Yung expectations. You cannot expect na yung players ko ngayon, ako ngayon, na-expect na, yan katulad sina Paul, kahit sina MB, kahit alam ko veterano na yung mga yan, na-expect ko na Iba kung pa ano rin. sabihin ko, magagawa ka agad. Kasi iba eh. Diba? Iba rin nakasanayan nila. Ang tagal din kasi ni Coach Chito sa kanila. 8 years. So tapos biglang ibang sistema. So, so pare-pareho kaming ngayon. Nagkaamuyan, nagkakapaan. So, but again, that's the right word there, the expectation. Yung ano mo naman, Brad, yung like,
from a player, ngayon naging coach ka, tapos ang kino-coach mo ngayon yung mga dati mo ring kasama. Ano yung experience mo na, ano yung masasabi mo na sa experience mo na gano'n na kino-coach mo naman ngayon yung mga dati mong Kalaban teammate lang nagkakampi. din. Oo, kalaban, kakampi. Tulad si Paul, Diba? di ba? Kasama Oo, natin sa kasama national natin team. yun eh. Ako, ginagawa kong advantage yun para sa akin. I make sure that yung ganong klaseng relationship na meron ako doon sa mga veterano ko, na nakalaban ko at nakita nila ako maglaro at nakaging kakampi ko, ginagawa ko ngayon na advantage. Kasi yung composition ng team ko is a composition of a very young team at saka yung composition na 4 o 5 veterano na meron ako. So ginagawa ko yung 4 o yung 3 o 4 na veterano ko, sila talaga yung pinagkukunan ko ng, kumbaga gusto ko sila maging role model kayo sa mga batang yan. And tayo silang kinakausap, I give them the respect. Definitely, I give them the respect kasi ano yan eh, naghirapan nila yun eh, kaya sila nandyan eh. Nandyan. Diba? Darating din naman yung mga bata ngayon doon sa sitwasyon nila. And lagi kami may full communication ng mga veterano ko na kailangan ko sila. No? Hindi magiging successful tong team na to kung sila mismo Matigas ang ulo. matigas ang ulo. Yes, Diba? tama, So, yun yung ginagawa kong advantage sa kanila. Ang maganda rin doon, kilala nila ako na as a player, kung paano ko. And yun yung laging, basta may constant communication lang between the vets and syempre, kailangan mong bigyan ng pansin yung mga vets na yan kasi kaya nga sila veterano na nandyan eh. Diba? Hindi pwede kitsa pera. Wala, hindi. Hindi pwede kitsa pera. Hindi pwede. Paano mo nakuha yung buy-in? Sa'yo, yun yung adjustment mo, di ba? Bibigyan, I will respect you, you are my veterans, ganyan. Paano mo nakuha na ma-reverse din yun na kailangan respetuhin nyo rin ako na I'm your coach now, na hindi na ako kakampi or kalaban, di ba? Parang gano'n. Doon sa mga veterano. Siguro the good thing about this also is yung respect na, yung respeto na nakuha ko sa kanila. No, na dahil kilala nila ako as a competitor, kilala nila ako nung magkalabang kami, tapos kilala nila magkakampi kami. So siguro yung respeto na actually sila yung isa sa mga looking forward nung na-appoint ako as a coach. Sila yung natuwa talaga, excited sila talaga para sa akin. And sila mismo nagsasabi, coach, buying kami kung anong gusto mo, sundan ka namin, tulungan ka namin kung anong kailangan mo. Kanina lang, kausap ko silang 3. No? So, siguro yun yung malaking factor, the relationship. Kasi, in the end, you will rely on your bets. Ako I still believe that in the end, hindi naman you have to, but you have, kumbaga meron kang sasandalan in times of pangangailangan. Pangdiinan. As a coach, pandiinan. Na hindi ka sure sa isang batang to na magagawa kaya nito. Yung may question ka, may doubt ka. Pero pag alam mo, pag tinawag mo isang veteran, alam mo, wala kang doubt. Gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. So, yun yung sa tingin ko na magandang na pag-usapan namin, yung buy-in kagad. Yung respeto na nakuha ko sa kanila right from the start. Ikaw partner, kung at this moment, biglang sabihin, Bo, coach mo yung rain or shine. Paano mo ha-handle bigla, di ba? Hindi, gusto ko manager ako. Yun ang pinakamaganda sitwasyon. Hindi, ako okay lang din naman. Kasi nga, I'm really close to my teammates as of now. Yun ang kagandahan dun sa sa mga napupuntahan ko in my previous team, in my previous teammates. Kahit sa national team, magnet guy to nagiging close kasi kami. Hindi ako mahirap pakisamahang player eh. Kumbaga kami nga sa national team, magkakaiba kaming ugali eh. Pero nung pinagsama-sama kami in one community, nag-gel agad kami, nagkasama-sama agad kami. Yun siguro yung sa ko na naging proud ako na yung personalidad ko is hindi mahirap pakisamahan. Kumbaga ako, mag-a-adjust ako kung kailangan. Yun yung Kaya ako, sabi ko nga, gusto kong mag-try maging assistant coach as of now, kahit sa college or wherever, just to alam mo yung ma-share ko yung mga alam ko. Kasi hindi ko naman pwedeng itago eh. Sayang naman, di ba? Sayang. Kumbaga, mo, no? magiging makasarili ako pagka hindi ko isinare sa iba. Which is, yun naman yung talagang gusto namin mangyari ng mga player. Kumbaga may mga natutunan namin in the previews. Kahit sabihin mong outdated na yun, hindi na yung latest na
may impact pa rin Oo, kahit may impact, kahit paano. paano, Oo, meron diba? pa rin, Yung mga meron pa rin. ganong malilit, lalo na yung mga Mhm. small things in the past na yun. Oo, kasi hindi na lang naman namin may tuturo nito ang tumalo ng mataas eh. Oo. Yun lang. Pero Yun lang, kung bahala sa kayo tingin dyan. ko, Hindi, tsaka kahit anong modern ng basketball ngayon, may mga basics dadaan pa rin sa na, basic. talaga. Oo, Diba? walang, may box yun yung out pa rin, Oo. may ano pa rin, di ba? Yung mga, wala yung sinasabi na pag hindi ka dadaan sa point A, Oo, diretso point ka na B ka doon. agad. No? Hindi pwede. Lagi yun. ka pa rin dadaan. Ako, I think ko na ito magiging coach to, magiging isang respetado Mautak sa mga maglaro eh. Mautak Oo, maglaro. pag hindi ako nirespeto, ayaw ko suntukan. Kasi ano pa lang, he's natural communicator. Oo, yun. So yun ang sa kanya eh. Pati yung mga batang player. Tsaka respect. Actually, malaking bagay doon sa naging batch namin, sa grupo namin. So I think the respect that we gained. Yun nga Isa eh. Yung respeto na, Isa baka yun. kung walang respeto, wala kami dito, walang respeto yung mga tao sa akin, baka hindi nyo kami imbitahan dito, baka hindi siya yung host ng Hindi ako podcast maging host ninyo. dito. Diba? Kasi yung respeto na nakuha namin at in-earn namin for us to get this respect, siguro yun yung malaking bagay. So, even among your peers, nire-respeto kayo, Correct. di ba? Oo, kahit naman ngayon. Oo. Magkita-kita kami. Wala. Masaya kami na, Oo. kumustahan, mga ganun. Yung mutual respect namin sa isa't isa. Kahit na magkakalaban kami, we are totally pure competitors sa kinakalimutan namin yun. Kasi nga, yung mga pinagsamahan namin, mga namin kakaiba kasi din. na iba-iba rin din. talaga. Iba-iba din. Ibang yung batch namin, iba-iba. Ang Sureball ay hatid sa inyo ng Philippine Daily Inquirer, Inquirer Plus at Inquirer Sports. Mula breaking news hanggang sa sports coverage, siguraduhin mong inform ka. Sureball sa usapan, Sureball sa balita. Sabi mo yung maraming transition, yung mga, syempre, yung sa mental side and everything. Pero as a player, ang dami mo nang dinanasan, ang dami yung experience, ang dami mga situations. Yung laro ba, nag-iba yung tingin mo sa laro on the court as a coach compared to as a player? Kung ano yung nakikita mong mga pagbabago or ano na hindi mo nakita as a player na ngayon nakikita mo as a coach nangyayari Ngayon, sa court. honestly, magagaling ang mga bata ngayon. Gagaling ng mga bata ngayon. Sa totoo lang. The question is, sa akin, natatanong ko lagi, magaling sila. No doubt. No? But they can play, if ang question dyan is, if they can play basketball. You know, hindi siguro basta kung paano ko lang masabi is, magaling ka na, pero ang tanong ko, Paano mo itatranslate? sa isang basketball team? Paano mo itatranslate? Sa isang team. Sa isang team. Magaling ka individually. No doubt, ang dami magagaling ngayon na player individually. But, if you let them play 3-on-3, Hirap 4-on-4, Yes. iba mag-translate na may, can you play without the ball? Without the ball. Diba? Yung mga ganon. Kasi, ganon. May balik ko lang yung dati sa amin, off the ball. Kailangan mong gumalaw. Kuha ng bola. Kung hindi ka makakuha ng bola, okay lang. Diba? Yung mga ganon. Yung pagiging role player Role ng player, isang star sometimes player. ng star player. Ngayon, star ka, may possession na magiging role player ka. Can you do that? Yan. Yun ang question Yun ang doon. question. Yun ang question doon. So, nabanggit nyo kanina na hindi ka makakapunta ng point B kung hindi mo gagawin ng point A. Dadaan ng point Yes. A. Kaya ngayon, as a coach, ang ginagawa ko kahit alam kong sobrang talented ng mga bata, alam kong magagaling, what I'm doing right now is, let's go back to basics. Basic pa rin. You Yes. will be surprised. They don't know the fundamentals of basketball. Mhm. Yun ang mahirap. But, pag binigyan mo ng bola, napakagaling. Honestly. I mean, I'm not talking about PBA or in general. Nag-coach ako ng under 16s, the same. Ang gagaling ng talent natin dito sa Pilipinas. Now, watching now the 18 and under tryouts, ang dami. I'm sure mahirapan si na Coach Juno to pick the Final. 12. Kaya pala binitaw mo, no? Nahihirapan ka. Nahihirapan ako. Sobra. Kasi walang tamang gagawin dun eh. May kuning ka or may iwang ka. May mali palagi. May mali ka. Oo. Kasi nga, sa sobrang dami. Kung Actually, pwede lang tayo magtayo ng Team A, Team B, Team C, why not? Uh-huh. Diba? Pero isa lang eh. 12 lang. Ang hirap. Ang gagaling. Pero once they're in one team, Yun ang tanong. they had a doon. hard time. Paano mo yun? Paano mo kakausapin? O let's say, mag-draft ka ng rookie nung UAA, nung college or UAP NCAA. Sobrang galing, di ba? Pero he has to earn his spot, di ba? Paano mo kakausapin yung ganung player na siyempre sanay na sa
Alam naman natin yung college leagues natin ngayon, sobrang Bigat na. naka-spotlight. Bigat na So, din. oh. sikat Bigat na kaagad, di ba? And then suddenly, pagdating sa PBA, teka muna. You have to earn your position. You have to relearn the basics. Paano mo ano yun mentally sa kanila? Well, yun nga, kaya nga ang ginagawa ko, para mas maintindihan ng lahat na hindi mo naman sasabihin na kasi ang hirap din naman sabihin sa isang player na you have to earn your spot. Kasi ang mangyayari, magiging competition sa bawat isa within the team. Tama. So ang ginagawa ko ngayon, lahat tayo back to basics. May darating na import, back to basics. It's gonna be boring. Boring. But katulad nga ng sinabi nung hindi ko makakalimutan yung assistant coach ng mga pinapanood ko ngayon. Yung head coach ng San Antonio Spurs ngayon, yung pumalit kay Pop. Sinasabi niya sa mga team niya lagi na every practice you have to be excited and you have to be happy to do the boring stuff. Kasi automatic pag boring. Tama. Ito na naman, 'di ba? Ngayon, ang tema nila sa team nila ngayon, every day you have to be excited to do the boring stuff. So So doesn't matter ngayon kung bago ka or matanda ka na or baro ka nga, 39 years old, ginagawa pa rin yung mga basic. Maniwala ka, sabi ko sa kanya, hoy, paano ka naging basketball player? Niloloko ko lang. Minsan pa nagkakamali. So, hindi mo directly sinasabi dun ngayon sa player na, you have to earn your spot. Hindi, from there pala, makikita mo na kung kaya niya. Tama. Baka pwedeng maging mas magaling siya dun sa luma. Di ba? So, ganun yung ginagawa ko. Everything's basic sa akin ngayon. May bago kami import. Kanina, back to basic kami. Wala, ganun talaga eh. Tama. Which is, yun naman yung tamang talaga. Hindi ba pwedeng... Tama yung sinabi niya, nabik ka kagad, tapos hindi ka hindi mo anin yung... Hindi uubra yun. Hindi mo pwedeng star player ka, sasapawan mo yung Baroko agad. Kalokohan yun. Diba? A to B. Kailangan mo rumispeto pa rin. Kahit pa paano. O ito, tanong. Anong mas stressful para sa'yo? Coaching. Hindi ka muna, hindi pa tapos. Hindi pa ba? Hindi ba? Mamaya na yun. Hindi pa tanong. Ang bilis. Ang bilis. Hindi pa tapos. Ano mas stressful sa'yo? Maling tawag as a player or maling tawag as a coach? Saan ka mas na Pareho ata eh. Pareho Kasi ba? parehong mali na eh. Parehong mali. Pero mas nakita ko siya magreklamo nung coach yan. Hindi, coach ako. Nung player yan. Hindi masyado, di ba? Hindi. Tatawanan ko lang. Wala Hindi rin siguro kasi dahil nasa Hinebra ako, pero siguro... Sa bagay, wala silang maling tawag sa Hinebra eh. May pinag-uugutan. Mali ka ng talong eh. May pinag-iugutan. Mali ka ng talong eh. Lahat naman ng tawag sa kanila sa Hinebra, tama eh. Ang lalim ng hugot eh. Parang sa amin yata yung maling tawag eh. Nararamdaman ko na rin. Medyo Kaya pala wala siyang reklamo ng players. Kasi previous game lang nila, nasa half court na ito. Pala mo si Yung Gyo na yung reklamo. Nasa half court. Nagpaparamdam lang ako sa referee. Sasabihin ko sana na, oy rep, coach na ako ha. Malay mo kasi, baka mamaya mga referees din, may welcome to the PBA moment mo. Nanluloko lang. Coach to, tignan natin. Tignan natin kung hanggang saan ang PC nito. Hindi ko mas stressful lang pagreklamo sa coach kasi siyempre, gusto mo ipagtanggol yung team mo, wala ka namang magawa. Hindi mo na mahawak yung bola. Tama. Nasa labas ka lang. So, kaya the more na mas parang, ito lang siguro magagawa ko for me to... Sa bagay, kasi as a player, pwede kang bumawi. Pwede kang bumawi kung hindi mo bola. Diba? Ganun eh. So, itong mali coach... tawag mo, eto sa'yo. Ganun eh. Pero grabe hugot ni Big Bo. Matik yan. Hindi ko akalain. Hinebra eh. Mali ka na tanong, partner eh. Ganun talaga eh. De, pero so mas napapansin mo yung officiating ngayon. Anong masasabi mo as a coach? Ngayon na coach mo? Well, ang officiating kasi natin ngayon dito siguro ang kailangan lang natin dito sa PBA in terms of officiating is the identity. Kung ano ba talaga ang gustong mangyari. Kung ano mangyari natin sa officiating. Kasi naalala mo dati yung kay siyempre si Gombili, kaibigan natin yan. Hindi naman because of the commissioner. Of course, it's really the yung identity lang na naalala mo yung kay Comchito Salud, nasuntukan na yung ending. Pero at least may identity na consistent na magkaaway kayo dyan kung gusto nyo, non-call lahat. Yun nga yun, yung parang kumbaga consistent na walang pisikalan. Yun din ang hinahanap nila ngayon. Ngayon actually, papunta sila doon. Gusto nilang try yung physicality ng FIBA. Yun, so if that's really the case, para din masanay tayo sa abroad. Exactly. Yes, so ngayon,
nag-a-adjust lahat ng mga teams, ng mga coaches. Kasi sa FIBA, I think kung sabihin natin na may maling tawag na isa dito sa PBA, sa FIBA siguro mga 3. Pero hindi ka makareklamo. Hindi ka naman kilala eh. Hindi ka naman kilala. Tapos hindi ka pa maintindihan. Naalala ko kami. Meron kaming tune-up sa Australia. Rain or Shine. Rain or Shine. Oh. Parang sobrang frustrated ni Coach Sheng sa tawag ng referee. Tamba kami, yung Adelaide 46ers. Ka-tune up namin sa Darwin. Ka-tune up namin. Bad call. Sabi ni Coach Sheng, parang ang ni Coach Sheng is, ihinto na yung laro, uuwi na kami ng Pilipinas. Uuwi na kami. Alam mo kung ano sagot ng referee? Go home. Kaya naman yung gano'n. Alam mo yung gano'n. Wala silang pakialam. So yun yung Yun din siguro yung dapat maging identity ng kailangan lang magkaroon ng identity and consistency. Yun lang. Ay, siguro wala naman consistency tayong lalo, di ba? Pero again, in fairness naman with the referees, no. Syempre, yung mga referees, wala namang perfecto Wala. mga Magkakamali talaga. Sa NBA, grabe, di ba? Dito siguro yun lang, consistency lang talaga ang kailangan natin with regards to the officiating natin. Kung ano talaga ang gusto nating identity. Yes. Yun yung gawin natin. And let's stick to that. So all the teams can adjust together. So, di ba? May natin kasi, let go ka, tapos biglang may biglang tawag higpit. na Higpit ka. Sa Inebra lang naman nangyayari yung partner. Yan naman. Humuhugot na naman ng malahat. Labas mo na lahat. Huwag mo ibabalik kasi doon partner. Okay na tayo. Next question na. Baka mamaya may papamasabi niyan. At least di ba? Yun lang naman di ba? Parang, actually yun naman. if you're consistent, kasi and I'm sure the coaches and the players will appreciate. adapt and appreciate. It's also for the future. Kasi nga, most of the players in national teams are from PBA also. Correct. Bibihira. There are some guys na nasa international but they are in FIBA roles also, Japan and Korea. FIBA rules yun eh. So sanay na yung mga yun, di ba? Hindi na sila mag-a-adjust. Pati yung liga sa Middle East, ganun din sila. FIBA rules. So sanay sila sa lambingan. Pero, pisikalan, hindi sakitan. Alam mo yun? Pisikalan, hindi sakitan. Paano? Pag may bad call, paano difference? As a player, sabi nga ni Mo, hindi ka nakikita. Teka muna. Dahil Hinebra nga pala. Hindi ka tatawagan. Hindi ka ganun ka. Wala na ako sa Hinebra. Walang bad call sa Hinebra. Hindi. Kahit balik na natin ng Alaska. Alaska. Hindi ka naman umaangal masyado, di ba? So, how do you treat bad calls now? Na coach, mas apektado ka eh. So, ano yung mindset mo towards officiating as a coach? Paano nagbago? Honestly, I have to do a better job of being disciplined dun sa ganyan. Kasi, syempre, energy ko, makukuha ng mga players yan eh. Nakita nila nagreklamo ako, yung mga players, automatic magreklamo. Yes. Mawawala na sila. So, we're just playing to complain to the referees. So, I think, ayun yung isa sa challenges sa akin yun as a coach na I have to learn how to let go. Kung mali. Diba? Wala. Huwag naman 3 sunod-sunod na mali. Medyo iba naman yun. Diba? I-let go na natin yung mga isa. Hindi. 3 sunod-sunod. Hindi lang talaga siya sanay. 3-point game, last 40 seconds pa. Ayun, medyo Tsaka yung obvious. Diba? Siyempre kung obvious naman, dapat naman makita nyo, 3 na nga kayo eh. Tama. Diba? Yun naman eh. Diba? So, pero yung mga konting hawakan sa ilalim na hindi mo nakita, okay lang yan. So, ako, I have to do a better job of as a coach now, na maging disiplinado na, learn to let go. Kaya mo na, tumawag na, then sabihan mo na ng mga players, okay lang yan. Kaya ngayon sa practice, ako nagre-referee. Talaga? Ako nagre-referee, so hindi sila makareklamo. Para masanay. Tama. Para masanay. Walang referee. So, tapos walang outside. Pag hindi ako magpapa-outside para kunin nyo talaga ang bola. Sinagaan ngayon, huwag nyo lang hahatakin. Pwede nyo banggain, huwag nyo hatakin para lang kunin yung bola. So, hindi ko tinatawagan. Ngayon, pag tumitingin, ako na nag-referee, hindi siya maraklamo. Laro sila, balik sila, laro. Focus ka agad. Tawa. Magaling Magandang style yun. Magaling i-adapt. Yung head coach ang mag-referee. Pag nagreklamo ka, wala kang playing time, bata. Gusto mo magreklamo, upo ka dyan. Diba? Tama lang yun. Diba? Magaling. Si coach ba nagre-referee? Mag-referee.
Hindi, baka bariling ganun. Kaya nga eh. Kaya mas okay siguro si Coach Yeng nag-referee. ganun. Hindi. Pero baka ma-appreciate pa ni Coach Yeng yung insights ng referee pag nag-try siya mag-referee sa ma-experience na mag-referee sa team niya. Di ba? Pwede yan. Pwede rin. Ayun ang hindi mo pwede murahin. Pag binura Pag mo binura yun, mo yung dali ka pagkita doon. takbo na. Galit ka? Wait lang. Galit ba? Teka lang. Sigurado ka? Galit ka? Coach, good call. Kahit bad call eh. Pinatid ka na. Oo, Pag di no ba? call. Oh, good No call, coach. Di ba? Yung duguan ka na. Hindi, okay pa yan. Oo. Yung as a coach, syempre, you're a veteran player but as a coach, bago ka lang, di ba? And you've looked up to these coaches. Kanino ka na-excite makipag-match wits sa mga... Siyempre, yung mga coach. Actually, medyo siyempre nakaka-intimidate pa rin eh. Ah, Pag talaga? nakikita mo sa sidelines, na Coach Yeng, Tim ko, Chot Reyes, medyo Coach Leo. Minsan nga, nakikipagtawanan na lang ako kay Coach Leo kaya sa mga assistant coach, kay Coach Chot, kausap ko rin. But, sometimes if we see each other, like kami ni Coach Chot, nag-golf kami, diba? Si Coach Tim, nakakasama ko sa national team. Mhm. Bro, nagtatanong ako sa kanila. I'm not scared. No, Coach, what do you think of? Binibigyan naman nila akong advice eh. Talaga? Hindi naman magdadamot yung mga yan. Yun nga yung parang kumbaga... That's why they are the best coaches here in the Philippines. Si-share nila. Kahit nga... Yun yung point mo, di ba? Na parang kailangan hindi mo talaga, pwedeng itago. Kasi sa isipin sarili mo, kung gusto lang, bawas Tim ko, the winningest coach now in the PBA, kung gusto niya itago lahat ng ginagawa niya, kaya ang Pwede. assistant coach niya sa national team, Jong Wichico, Josh Reyes, ako, iba-ibang team na Team ngayon kami. kami. Tama. Kung ayaw niyang i-share yun, yung mga ginagawa Hindi siya niya, kukuha ng hindi siya kukuha ng kalaban. kalaban. Tama. that's why they're best coaches talaga dito, di ba? So, Hindi, tsaka sa tagal naman, wala naman yata nakakopya ng triangle dito. tagal nga eh. Wala Solid, nakaano no? ng sistema Solid, nito. Tsaka wala Dito. makakapagturo nun siya lang. Eh, Siya kasi lang talaga. parang hindi lang X and O ang Hindi. triangle. Hindi. Kasi. Mahirap. Basa-basa tagal talaga. ko ng triangle, mahirap. Kaya hindi ako Mahirap. nag-triangle sa Pure Foods eh. sa Magnolia eh. Mahirapan ako. Ikaw ba, feeling mo, respetado ka na within the PBA coaching community? Have you Hindi earned pa. their respect? Siguro Talaga? kung player ako, oo. Kung nang tanong mo kung player ako, oo. Pero coach, hindi. Ano pa rin yan, siyempre parang rookie player ako ngayon. Ang kalaban, ang ano lang nito, hindi ito na-welcome eh. Oo, Yeah. hindi pa eh, wala pa eh. Mhm. So, hindi ko pa nararamdaman na, ma-eliminate, magiging. Ang hirap pag natatalo. Di mo alam kung ano sasabihin mo sa mga players. Pag player ka, pag natatalo, bihis ka lang, uwi ka, tapos. Oo, Kain ka. Mm. Bawi ka next game sa practice. Actually. Di ba? May hirap eh. Ito, pag talo ka, paano sasabihin mo sa mga players mo? Pag uwi mo, mag-iisip ka ulit ngayon kung anong gagawin mong practice next The game. thing about his situation pa is parang mapapaisip ka ng husto dahil yung mga player niya halos mga kakilala niya pa lahat. Oo, sa pa yun. Oo, diba? Isa pa yun. Sa pa yun, factor. Okay sana kung bago lahat na hindi ako nakalaban. Oo, Diba? tama. Siguro mas Or hindi okay ka pa nakalaro or yun. something like So, that. maraming factor na talaga. So, for the coaches to be successful, I think you really have to earn the respect ng ibang coaches sa'yo. Ngayon, sa tingin ko, ewan ko lang if this is true. Yun siguro, pag kalaban ako ng isang team, sabihin, hindi sila ganun mag-prepare, compare, pag magpe-prepare sila kalaban si Chot, si Tim, Mhm. hindi pa ganun eh. Ako, ngayon, bawat game na kahit kung hindi yung mga nasa top teams na kalaban, kung mag-prepare ako, parang rookie. Talagang preparation pa rin Championship pareho. lagi. Kung parang Oo. championship pa laging Oo. preparasyon. Baka minsan, kung si coaching, kung kalaban ko, baka before the game namin, pwedeng hindi pa pumunta ng practice yan. Alam mo, yung mga ganun ba? May mga ganung, syempre, you have to earn it. Diba? Everything naman dito sa buhay, kailangan natin talagang i-earn. Diba? Hindi naman automatic. Short of a championship, kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na kailangan mag-champion muna ako bago mag-respect. Pero short of a championship, anong kailangan gawin ng isang rookie coach to earn the respect? Siguro, yung point na, to the point na napapakita ng buong team, ng team ko, bawa ako as a new coach, napapakita ng team ko na hindi ko sinasabing talunin, pero at least lumabang kami. Tama. Oo. Tama. Nakikita niyo lumalabang kami. Consistently competitive. Consistently competitive. No, day in, day out nakikita. So siguro doon,
We're not talking about championship kasi mahirap talaga hindi. mag-champion sa PBA. Mahirap Oo mag-champion. No? Oo naman. Mahirap mag-champion. So, yun lang the fact na lumalabang ka, lagi kang toe-to-toe with the best teams dito sa PBA, with the best coaches na hawak, di ba? So, ayun, as a coach, siguro magiging proud na ako na sa new coach. Proud na ako doon sa ngayon. We're not even talking about championship in practice. Hindi namin pinag-uusapan. Sabi ko nga we just have to go over that hump na punta lang tayo siguro ng quarters and then bahala na from there. Kasi ganun. yun naman ang Yun lang eh. lahat. Yun naman ang lahat. Kami kasi before, nung bumalik si Coach Sheng, ganon din siya. Sumurvive tayo sa playoffs. Tapos pagdating ng semis, tsaka natin problemahin. Problemahin. Yun na kami. Hindi mo kasi pwedeng tingnan ka agad. Championship. Hindi ka nga manalo elimination, championship ka. Di ba? Actually. Ganun yun. Pero yung yung mga teams, what identity are you trying to build? So, like, siguro lahat ng teams, ba? Kayo, may identity kayo, di ba? Alam natin yung Ginebra, meron, di ba? Sa'yo, is it building kung ano na yung identity niya o gusto mong may sariling identity yung team under you? Hindi, syempre, being a coach, syempre gusto mo meron kang sariling identity talaga sa gusto mo matag yung team mo na meron kang identity. Yes, Ako ngayon tama. ang pinaka gusto ko talagang itag sa team namin is we want to be a defensive team talaga. Yun lang. Kasi ang opensa, sabi ko nga, balik tayo kanina, sa sobrang gagaling na ng mga player ngayon. Madali na. Madali Hindi mo na na alam gawa kung ng paraan yan. Hindi mo na alam kung Hindi mo sino na- ang di ba? ano. Hindi mo na alam eh. Tama. Pero, paano tayo makakuha ng opensa kung hindi tayo dumidepensa? Tama. So, yun ang gusto ko maging Identity ng team Tama namin. naman. Maging defensive team talaga kami. Na bahala na. And kung hindi ka makascore ang kalaban, hindi rin tayo makascore, okay lang, di 0-0. Diba? Pero kung score sila ng score, tayo, hindi naman tayo talagang makascore din, di patay tayo. Tama. So, yun yung you're trying to build yung identity na yun. Gaano ka pa kalayo? Or, Malayo pa. Probably mga nasa 30% pa lang kami. Mm. Medyo talagang malayo pa. Honestly, Mm. medyo malayo pa kami talaga sa identity na yun. Mm. Lalo na may mga players kami pumapasok, katulad import, di ba? Pumapasok. So, kailangan ko pang ibalik ulit. So, tsaka, syempre, ang basketball player naturally offensive-minded eh. Tama. Naturally offensive-minded ang player. Kahit alam nilang hindi sila magaling sa opensa. Offensive-minded. Ganun talaga eh. Walang player na gusto lang dumipensa. Walang player na gusto naman. dumipensa. Kaya very special yung isang player na talagang gusto lang talaga dumipensa. Gusto lang stopper. Yes. Oo. Kanina, you raised a very good point na yung pinakamahirap na transition was mentally, no? Take us through that. Kung gaano kahirap aminin sa sarili mo na Ganun kaya. Hindi ka na player. Hindi na Coach ka na. Medyo mahirap. Mahirap talaga. Explain mo yung proseso na yun. It has to be consistently every day na you have to wake up and look at yourself in the mirror na ito na talaga ako. Ito na yung ginagawa ko. Kasi pag player ka, pag gising mo, routine eh. Mm-hmm. May routine ka na as a player na, gising umaga, may workout ako. Ako nga, gusto ko makapag-workout, hindi ako makapag-workout eh. Diba? Kasi nga, siyempre, ang dami kong kailangan kausapin, gagawa ko ng practice plan, pag-gising. Diba? So, yun yung sa tingin kong pinakamahirap na transition mentally na talagang sa sarili ko, I have to challenge myself right now na sa disiplina na ito na yung ginagawa mo. Ito na yung kumbaga parang kanin sa araw-araw natin. Diba? Ganun, di ba? So, yun yung challenge sa which is consistently hindi ko pa nagagawa ngayon. So may times talaga na inaano pa rin, nandun pa rin yung feeling na iniisip ko sana na, player pa rin ako. Gusto ko pa maglaro. May mga ganun pa rin eh. So it's hard to accept talaga. Pero play. ngayon, accepted mo na. Pero ngayon, unti-unti, itong second conference na ko na I have to focus on this. Kasi ang hirap, lalo na ngayon. Naghahanap ka ng import.
kailangan ng import. Tama. Isipin mo, Tama. sakto ba to sa team Kung mo? mag-fit in. Nagpipitin. Oo. Biro mo, nagpalit nga kami ng import 2 days before the game. Nagulat din ako sa inyo. Oo, di bigla ba? nagpalit. Nagulat din ako sa Bigla inyo. kami nagpalit kasi sa practice, makikita mo, ito ba talaga ang fit para sa team mo. So, consistently, hindi ka tumitigil talaga, nag-iisip, Yes. nagtatanong sa sarili mo na, ano ba, ito ba yung tama, ito ba yung mali. Siyempre, may doubt ka pa rin. Ako, may doubt pa ako na, ito kaya yun? Tama kaya ang desisyon ko? Yung mga ganun. Hindi, actually ako kasi, like ako, I'll be honest, sa import namin, nung nag-iinsayo kami, parang sabi ko, hindi tatagal to. May Pero ganun. nung naglaro na, alam mo yung, hindi ko alam kung meron yung mga head coaches na Something. in their view na hindi namin nakikita as a Parang player. instinct siguro, Kasi pa no? ito, sa tingin ko ito, as a player, ang ano pa nito approach pa nito when it comes sa import Oo. Kung hindi Kasi ko alam kung merong view yung head coaches na, Ito, okay to. susurvive ba to? Ito, so, Parang Ano ganun. nakita? Kami as a player, ako, in-import namin, question ko yun Kasi sabi ko, kung hindi tayo madumi, hindi Yun yung hindi tingin kami mo, di ba? madumina nito sa ensayo, Paano pa paano kaya? dominahin ito ang PBA? Pero mga nung, yun nga, nung kalauna, kami, kakaroon kami ng tune-up games, sabi ko, gumagaling. let's give Oo. chance. Nung naglaro nung Macau, 29-25, sabi ko, Pwede na. dito na tayo, okay na tayo dito. Yung mga ganun ba? Ganun Tapos bagay. ito pa. So you never had a chance to break, no? Sabi mo nga, adjustment yung tatanggapin mo pa sa sarili mo na hindi ka na maglalaro. Tapos wala ka man ng break. Kailangan mo pa rin to face yung pressure ng coaching job, di ba? Diretso, wala man lang. Was that easier o mas tingin mo naging easier kung nagkaroon ka ng time na i-fully... Nakapag-isip. Oo. Siguro malaking bagay kung nabigyan talaga ako ng alam mo yun, yung time to parang prepare mentally, no? Kasi bilo mo, naglaro pa ako nung, ano ba yun, nung semifinals ba namin? Semis, tumira pa ng buzzer beater ng Game 6 to, pare. Alam ko na magkakotsa ako ng Magnolia nun. Kala ko nga mag-iiba pa ng isip eh. Marami. Parang yun, no? Parang pag isa-sub, bigla na shoot. Oo, Pwedeng no. hindi ipapalit, di ba? Mamaya. Nakashoot pa. Nakashoot pa eh. Nakashoot. Balik tayo sa iyo. Pero, yun nga, that's right after na nasabi na. So, but again, doon din naman sa tingin ko rin naman na doon din naman talaga ang punta ng career ko. Kasi everyone was telling me na talagang magko-coach ako. Pero again, sinasabi ko nga sa mga tao na, not necessarily you're a very good basketball player, you're gonna be a good coach. Hindi, actually most of the time, hindi nangyayari. Oo, Hindi di ba? madalas. Hindi Hindi madalas. lahat. Again, Bihira yun. going back to what Bo said, kasi expectations mo Mhm. Yes. Masyadong mataas ang expectation mo sa player. Lalo pag sobrang galing mo. Oo, so sobrang hindi Nag-jive. nagja-jive dun sa. Yes. So, yun yung challenge ko rin right now nga na kailangan yung expectations mo talagang be a normal. Kung anong tingin ng normal na tao Mhm. sa Yun na yun. player, yun na yung dapat. Hindi, So, ikaw. ang hirap nung walang transition na player ka agad. Tapos, bino mo, nagpa-practice pa ako regularly. Tapos, nangyari dito? Naging ako na yung may hawak ng pito. Ang hirap. Pero again, it's like when we're a rookie or when we want to be a basketball player. Diba? You will do everything for you to be successful. Tama. So, it's another challenge in my career right now. No? Sa ginagawa ko ngayon. Kasi hindi naman tayo titigil . Naturally, na tayo lapitin ng challenges sa buhay dahil Tama. basketball player, ganun . So now, being a coach, another challenge na naman to sa buhay, which doon lalabas naman yung competitive level natin na Mhm. aayaw ka ba o gagawin mo kung anong dapat gawin para maging successful ka. Yun . Dalawa lang naman yan . Sa bagay. Success or hindi lang. Success or hindi lang yan . Ganun lang yan . Hindi, ikaw Brad, as of now, sa tingin mo end of career na sa basketball? Well, hindi pa ako. Hindi ko sinasara ang pinto ko sa... Mhm. Kasi minsan sumasabay pa rin ako sa ensayo . Okay. Mhm. Para rin nakikita nila kung ano yung gusto kong paggawa sa kanila. Okay. Mhm. Actually, minsan nga, mas maayos kung nakakasabay ako . Mhm. Kasi mas nakikita nila yung... Mas Tama. na-emphasize mo. na-emphasize ko. Tama. Tama. Oo. Kung ano yung gusto mo. Pero, again, kung talagang hindi na naman kailangan, hindi ko na rin hinahanap na... Mhm. So, last time kaya naman ako napaglaro kasi nga,
Na-injure yung dalawa kong player. Oh, wala No, sabay. marami kayo. Wala, Wala sabay. marami kayo. Si Mm, Paul jet tsaka lag. si Lastimosa pa. Lastimosa. Mm. Grabe So, naman yun. Jerome Maglalaro ka ng alas Di ba? Tsaka 7 pagdating ng naman. gabi, tapos alas 11 na ng gabi. Tsaka kadarating lang natin nun. Oo, Galing aeroplano, 2 days, 2 days 2 lang. days na So, 9 na-injure. hours na flight. Sige, dahil, Ginagano na naman tayo ng ating director eh. Strict Strict yung floor direct- director nyo Oo, dito. grabe. Ang director namin. Ilang beses ganyan. Pero bago ka na yung pakawalan, ganito na lang. As a wrap up, where do you see yourself as a coach several years From down now. the line? What do you want to achieve? Siyempre, nandiyan yung championship, di ba? Pero ano pang mga bagay na gusto mong i-achieve as a coach? Ako siguro ngayon na dahil meron akong mga batang player right now, siguro gusto kong ma-achieve nila is, to learn how to not only practicing or learning every day in practice na isipin lang namin na panalo. I mean, as of now kasi sa akin as of now kasi it doesn't matter. I mean, syempre gusto kong manalo. Pero ang gusto ko ma-achieve ngayon ng mga bata, yung mga players ko ngayon is siguro kahit mga 1% or 2% na to be better lang every day. Tama. And then down the line, siguro 10 or 5-10 years from now, maisip nila na yun yung sinabi ko sa kanila, kaya sila naging ganun player. Successful, di ba? It's ako, I can say that na now that I'm a coach right now and then after my 20 years in the PBA. I played 20 na years. pala, 2006, no? Played 20 years in the PBA. Nung kinuha ako ni Tim Con sa Alaska, sa San Miguel, papuntang Alaska. First day namin pag-uusap, sinabi niya sa akin na you'll be one of the player dito sa Alaska that you will run the show. Yun yung term niya, you will run the show. So, di ba? Yun yung hanggang ngayon pinangahawakan ko na kahit coach na ako, hindi ko makalimutan yun. Kasi hindi man ako magiging coach ngayon kung hindi niya ako binigyan ng opportunity rin na gano'n, di ba? Tama. So gusto ko down the line maisip na maging inspirasyon ako dito sa mga batan to. Of course, we want to win championships, di ba? Why not? Yeah. Di ba? Siyempre, yun ang goal namin mga coach, di ba? Pero siguro more than that is teaching these young men to be a grown man. Diba? Tama. The grown man. Tama. And nothing will be really satisfied a coach na talagang makita nila yung mga players nila na nag-grow sa Naging successful. naging successful na dahil sa'yo. Tama. I'm sure maraming story kay coaching. Diba? Lahat naman tinatanong mo mga player, Willie Miller, sinong pinaka gusto mong coach? Yang Giao. Diba? Diba? Wala So, naman yatang umayaw kay Coach Ching. diba? Walang So, umayaw. yun yung gusto ko na as a coach also, magkaroon ako ng identity na gano'n na, uy, si Coach LA, Ka-impact ka. Tama naman. Diba? Ikaw, pag umalis ka, pag tinanong ko, sinong pinaka mong coach? Ay, coaching. Wala naman akong napuntahan Ngayon yung nga lang. Diba? Oh. Ayun, marami ka na pick up ngayon na mga insights sa Oo naman. Oo, Sorry. I'm sure in a year or two, kami na magkakalaban nito sa sideline. Malamang. kami na nito. Naka-tuck-in ka na rin doon. Naka-tuck-in Nakapantalong ka ka na doon. na. Pareho na kami. Magano ka ba? Magne-necktie ka kung magko-coach ka? Hindi naman naka-necktie si Coach Ching eh. Hindi, kahit na 3-piece na. Baka Ibang identity. Partner, baka mamaya magpawis tayo na. Doon lang tayo sa polo. Polo Dalawa na kami magre-reklamo sa referee nito. Pag kami na nagreklamo sa referee, patay na PBA. Patay na sila. Ayun na nga. Oh. Bitin. Makakawala na natin itong guest natin dahil gumagano na naman yung ating floor director doon sa gilid. bibigyan pala. Baka meron kang gustong pasalamatan muna. Pasalamatan o batiin man lang. Pasalamatan. Una sa lahat, salamat. Salamat sa inyo sa pag-imbita sa akin dito. Sana hindi ito yung una tuli. Tsaka Hindi yan. good luck sa inyong show, sa inyong podcast. Nag-iisip pa kami ng topic, Brad, na ikaw ulit. Ayan. Ikaw ulit. Sure ball yan. Para lang, sure ball Sure ball yan. Sure ball yan. Sure ball yan. Maraming salamat at syempre gusto nating laging imbitahan ng mga PBA fans na manood ng PBA
Di ba? Kahit anong laro yan. Huwag naman lagi Ginebra. May Raynor siya tsaka Magnolia rin. Oo. Oh, ngayon. Pinaka-remote niya ngayon, Magnolia, Brad. Oo. Hindi na Ginebra. Ngayon Ano, nararamdaman mo na. Nararamdaman mo Ramdam na. niya na ako yung pakaramdam namin Ramdam na ramdam. sa loob ng 10 taon. So, hindi. Supportan natin ang PBA. Parate yan. Siyempre, tsaka siyempre, napapasalamat tayo sa mga fans ng PBA. Yan. Siyempre, sa Magnolia. Yan, Magnolia fans. So, yun. Thank you and yun, mabuhay tayong lahat. Uh-huh. Manifesting yung cup eh. Oo. Champs LA eh. Di ba? Champs LA. Matik yan. Matik yan. Kwento ng players, kwento ng fans, at kwento ng basketball na hindi mo mapapanood kung saan. Walang personalan, sure ball lang yan. Watch next episode, subscribe na kayo. Bo Belga, Francis Ochoa. See you next time. At yan ang isang sureball na kwentuhan. Dito sa Sureball, walang nilalagpasan. Opinyon, intriga at kontrobersya, lahat pinag-uusapan. Kaya kung gusto mo na usapang walang preno, balikan mo lang ang Sureball with Bo Belga and Francis Ochoa. At para sa mga balitang Sureball din, mapa-breaking news sa sports coverage, bisitahin ang Philippine Daily Inquirer, Inquirer Plus, at Inquirer Sports. Sureball sa usapan, Sureball sa balita.